At ayan, alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports sa report ng teammate Carl Velasco. Isang Battle of Texas ang nasaksihan ng mga fans sa Frostbank Center matapos ang bakbakan ng San Antonio Spurs at bisitang Houston Rockets. Nitong nakaraang linggo, hindi umubra ang Kevin Durant-led offense ng Rockets sa all-around firepower ng San Antonio, 121-110. Sa unang quarter ng laban, pinaramdam agad ni Victor Wembanyama ang kanyang presensya sa loob ng shaded area matapos ang ilang back-to-the-basket plays at field goals. Si star center Alfred Sengun naman ang unang kumamada para sa Rockets offense matapos ang ilang baskets at passes. Sa second half naman, nagsimula ng mag-init si superstar forward Kevin Durant nang maipasok nito ang ilang short-range middies at 3-ball. Pagdating ng third quarter, lalong uminit ang laban ng magpalitan ng highlight plays sina Durant at Wemby, dahilan para dumagong daw ang Frostbank Center. Sa huling yugto ng laban, hindi na napigilan ng Rockets ang sunod-sunod na basket ng San Antonio, dahilan para makuha nito ang momentum at ang panalo para sa West Group C matchup ng NBA Cup. Best player of the game ang Frenchman na gumawa ng 22 markers, 8 boards, 4 dimes at 2 blocks. Sa balitang football, isang late game drama ang naganap sa regular season matchup ng Tottenham Hotspur at Manchester United sa English Premier League nitong nakaraang linggo. Tablang kinalabasan ng naturang laban kung saan unang nagparamdam ang Manchester matapos maipasok ni Brian Mbeumo ang isang header sa 32nd minute mark. Sa 84th minute mark naman, naitablanan ng Hotspur ang laban nang maipasok ni Matisse ang on-target equalizer dahilan para manatili ito sa laban. Pagdating ng extra time, isang kamanghamanghang tira ang napalusot ni Brazilian forward Richarlison kung saan agad din itong binawi ni Matisse bago ang stoppage upang itabla ang laro at matapos sa draw ang laban sa score na 2-all. At sa balitang tennis, isang upset ang nasaksihan ng mga tennis fans sa finals ng Women's Tennis Association o WTA matapos talunin ni Elena Rybakina ang world number 1 na si Aryna Sabalenka 6-3, 7-6. Nitong nakaraang linggo, inungusan ng Kazakhstan ang Belarusian na si Sabalenka kung saan may uuwi nito ang humigit kumulang $5.3 million na prize money. Sa 7th game ng first set, sinubukang habulin ni Sabalenka ang 15-40 lead ni Rybakina. Ngunit hindi niya ito nagawa dahilan para makuha ng world number 6 ang momentum hanggang sa second set at ang panalo. I didn't think much how it's gonna go. I was just trying to be solid from the beginning till the end, and honestly with Aryna it's very difficult to play when she gets a good day also of good serving, and it's not easy at all, and it goes like kind of 50-50, and I was just trying to stay strong and fight for each ball, and I'm happy that it went my way. I don't know how would it feel if we needed to play third set, honestly, because physically I gave it all, mentally also, to stay so focused, and we both served so well in the end of the second set that I was like, what else are gonna be happening? So yeah, I'm very glad and proud for what I achieved in the end of the season, and yeah, starting the season is not so good and finishing like this, it's amazing. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.